Nag-kiss ang mag-asawa, pero kinunan ng gangster ang eksenang ito na nakangiti. At saka, bilang isang larawan, agad nitong pinigilan ni Dan. Private moment daw ito nila ng asawa. Sana tanggalin nila ito. Diretsyong tumanggi ang gangster. Hoy pare, huwag naman. Nang humingi ng paliwanag, pero humakbang lang. Pinost ito ng gangster sa mga social media platform. Idlit mo iyan, labanan mo ako. Sinabihan ng misis huwag siyang pumatol. Pero tinitigan siya ni Dan at ayaw gumalaw. May matapang na lalaki ba dyan, Dan? Matapang ka bang tao? Nais ni Jessica na maging matapang si Dan. Biglang, ang pag-asang ito ay naging isang luho. Kahit na sobrang insulto, sa wakas ay natiis ito ni Dan. Pagka-uwi, hinugasan niya ang katawan ng cold water. Nais niyang kalimutan ang nangyari kanina. Pero pagkahiga niya sa kama, lumitaw sa kaisipan niya ang mukha ng bully kanina. Kinabukasan, nagpahayag si Jessica ng sama ng loob at ikalat ito sa punching bag. Pero walang epekto. Sinuntok niya ang mayari ng club na si Lynn. Diyos ko. Pero di nagalit si Gwen. Naging listener pa siya. Inihayag ni Jessica ang sama ng loob niya kay Gwen. Sinabi na family man si Dan. At minamahal siya at sa kanilang 3 anak. Pero nararamdaman niya na para siyang nakulong sa kumunoy. Maliban tuwing Huwebes ng gabi. Ang natitirang oras ay di masaya. Dahil di masyadong man si Dan. Laging gustong manatili sa bahay. Pero hindi niya alam ang sariling asawa bago sila ikasal. Napaka-ruthless ng karakter niya. Sa 18 years, itinago niya ang sarili. Ang trabaho niya ay isang second-hand car dealer. Masasabing isa siyang ama at ina. Nagtatrabaho para sa pamilya. Panasan natin. Balak niyang mag-date sa kanyang asawa. Dahil ito ang 18th anniversary nila. Di inaasahan, nabully siya ng mga gangster. Hindi niya alam, umiikot na rin ang wheel of fate dito. Dinala niya ang anak sa grocery para bumili ng diaper. Pagbukas niya ng ref, isang maruming lalaki ang lumapit. Parang alam niya anong mangyari. Biglang, walang hiya. Sorry talaga. Talaga. Nais niyang kausapin ang lalaki. Ibaba muna niya ang bata. Pero walang sinabi ang lalaki. Binati niya si Dan ng mga suntok. Di inaasahan, kahit ganito. Siya ang nag-take advantage. Tiningnan siya ng masama ng isang tita sa tabi. Daniel, sorry po Mrs. O'Femire. Uho, pa, itinapon siya ng killer sa isang sprint. Bumangon siya na galit, naghagis siya ng mga lata sa kanya. Nang lumapit ito, sinipa niya ito, ng maraming beses. Tuluyan na natigilan ang tita. Pero di ito katapusan. Sinabi ko sa'yo ibaba ko muna ang anak ko. Nawalan ng malay ang killer. Kalmadong dinampot ni Danny ang mga lampin sa lupa. Sa nalilitong tingin ng cashier. Naglakad palabas si Dan. Salamat sa pag-shop sa Fresh. Sa bilis na 200 miles per second. Nag-drive siya pauwi. Pagbaba niya, ang kapitbahay niya ay natulala na rin. Pero wala siyang pakialam. Gumamit siya ng kutsilyo sa hagdan. At i-scratch ang dingding. At pindutin ang off button. Nagbukas ang whiteboard. Naglabas siya ng isang malaking itim na bag. At may ilang pistol na nakatatak sa loob. At mga passports mula sa ibang bansa. Ang passport niya ay expired na talaga. No choice. Naglabas pa siya ng 2 packs ng pera mula sa compartment. At tinawagan niya ang kaibigan na matagal niya di nakontak. Nagulat si Nick nang malaman na buhay pa siya. Pero di na nag-explain si Dan. Nagpatulong para ibahin ang identity ng pamilya niya. Kinontak mo ako. Hinahanap ka ngayon ni McCaffrey. Mukhang nahanap na niya ako. Paano ka nahanap di ko alam. Tingin ko sa social media. Tanga ka talaga. Matapos mag-impake ng mga gamit, kinuha niya ang 3 anak at hinanap ang asawa. Nang narinig na pupunta sila ngayon ng Las Vegas, nalilito ang asawa. Masyadong biglaan. Nang sinabi na gusto niyang dalhin ang pamilya sa Eiffel Tower at manood ng concert ni Adele. Mag-drive tayo pumunta doon. Mas maganda kasi pag family road trip. Pagtingin ni Dan sa ibaba, may nakita siyang black car. Napagtanto na kailangan na nilang umalis.
Niloko niya ang misis na sumakay sa kotse. Kaka-rating sa parking lot, nakita niya ang isang grupo ng killers ay nakatingin sa kanya. Tingin ko mag-shortcut tayo para mag-save ng oras. Isabos ang paparating. Go go go. Hanggang sa umalis ang killers. Nag-drive si Dan patungo sa kabilang direksyon. Akala na nakatakas na sila. Biglang may sumunod na itim na kotse sa likuran. Biglang bumilis ito. Lumapit ito sa kotse niya. Mabilis na inikat ni Dan ang manibela. Nag-drive papunta sa other side. Diyos ko, saan mo ba tayong dalhin ano? Hindi mahal, shortcut ito. Di ka ba dumaan ng shortcut? Pagkatapos, natuklasan na di pa siya nakatakas. Napagtanto na may mali, kaya't isinama niya ang pamilya sa car dealership. Gamitin ang remote control, upang buksan ang pinto. Sumunod ang black car, pero pinigilan ng gate. Parang may service area sa kanan. Agad nagmaneho ang driver sa service area. Nag-drive si Dan sa repair shop ng kumpanya. Habang nalilito ang pamilya, itinaas niya ang car, para mag-inspection. Biglang, nakita niya sa ibaba ng kotse, ay may isang tracker, at kinuha niya agad ito. Agad siyang naghanap ng, kasama na nagpapakitang gilas, nang malaman na lalabas siya gamit ang bagong sports car. Agad niyang inilagay ang tracker sa kotse niya. Ang kaibigan ay parang nobya. Oo tama, bilisan mo ang pag-drive. Kung bigyan ka ng ticket, ako na ang magbayad. Tinapakan nito ang gas pedal at umalis. Nahanap ko na siya, gumagalaw na siya, papuntang west. Nakatakas ulit si Dan sa mga killers. Agad na nag-drive ang pamilya, papuntang Vegas. Pero hindi kalayuan. Napagtanto ni Dan na may mali. Anong ginagawa mo? Nagpapasta ko tungkol sa trip natin. Kailangan ba natin mag-tweet at mag-TikTok? Sa panahon ko lahat ay interactive. Pa, tama na, ayaw ko marinig ang sermon mo. Di ka nga marunong mag-text, di ko kailangan ng opinion mo. Kailangan nyo IF ang phone nyo sa bakasyon. Ibigay mo na bilis. Ano seryoso ako? Ano? Bigay mo na bilis. Jess, tulong naman oh, sige na ibigay mo na. Pati ikaw na rin. Pagkatapos, itinapon ni Dan ang 4 na cellphone sa ilog. Nagulat ang tatlo sa ginawa ni Dan. Pero sabi ni Dan ginawa niya ito para mas lalo silang maging close. Kahit di nila gusto ang explanation. Pero masaya pa rin sila. Kumanta sila ng rap, at napaka-in-sync pa sila. Something's got a tight hold on me like a harpoon flowing day and night. Will it stop? You? I don't know if I turn off the light and I will glow. At the extreme level, I sing like a destroyer. Pwede wag na kayong kumanta, at buksan ang pinto. Sabay-sabay, si McCaffrey ay lumitaw sa bahay ni Dan. Nang makita ang family photo nila, nagalit ito. Inutusan niya mga hackers. Kailangan talaga na mahanap sila. Sabi ng hacker na na-track niya ang social media ng lahat pero di sila mahanap. Malamang pinatay ang phones nila. Tumingin sa daan, hanapin ang minivan. Opo boss, mahirap para sa kanya mag-change car na di alam ng pamilya ang sikreto. Bakit tingin mo di nila alam dahil kasama nila siya? Sa gabi, nakatulog na ang pamilya ni Dan. At malakas silang humikab doon. Di nagtagal ay naging aktibo siya. Alam na nahanap, siya ng tauhan ni McCaffrey. Biglang mga killers na motor ang sumunod sa kanya. Di nagpanik si Dan nang makita sila. Nag-connect siya ng car music sa headphones. At kinuha ang pistol. Install ang silencer. Nang lakas niya ang volume ng headphone. Sumunod ang mga killers. Itinaas ang kamay at nagpaputok ng 2 beses. Nataman sa braso ang isa. Biglang nabangga ito ng kotse. Pumalakpak ang baby nang makita ito. Isang killer ang dumating sa silweta. Nang mag-shoot, hinampes siya ni Dan. Agad itong hinayla pababa ng motor. Hinampes ng killer ang kanyang pistola. Binigay ng baby ang bote sa kanyang ama. Ibinuhos ni Dan ang gatas sa loob ng helmet ng killer. Naabutan siya ng huling killer. Diretso siyang inipit ni Dan. Nawalan agad ng balanse ang killer. Nasugatan. Walang pera kung matalo ka sa demanda. Ano ba ang nangyari? Hey mahal, maliit na hukay lang. Nagmaneho sila sa isang maliit na bayan. Naghanap siya ng family hotel. Kinabukasan umalis sila. Si Nina naman ang magdadrive. Tinanong ni Dan ang anak. Ano ang gusto niyang 18th birthday gift? Hindi nahiya si Nina. Sinabi niya gusto niya ng kotse. Pero di niya alam anong klase. Nagsuggest si Dan ng anong klase ng kotse.
Pwede ka mag-search ng model sa homepage. Through car comparison, car selection, at iba pa. Madali lang pumili at bumili ng kotse. Naging maayos naman ang biyahe. Di naman sila nahihirapan. At walang sumunod na killers. Ngayon magkalayo sila. Malapit na ang Las Vegas. Gumagabi na. At ngayon ay Huwebes. Naghanap sila ng isang hotel at nagstay ulit doon. Gaano man ito kalapit sa Las Vegas. Di pa rin nila maitapon ang nakagawian ng 18 taon. Napakalupit ng sumunod na eksena. Kaya tiisin ko itong mag-isa. Pagkatapos nito, napuno ng ngiti ang mukha ni Jessie. Di ko lang alam pag nalaman niya tungkol sa mister. Matatawa pa ba siya? After ng isa day trip, dumating ang pamilya ng 5 sa Las Vegas. Excited na si Mrs. Jessie. Dahil ilang taon, pinagpapantasyahan niya na makapunta dito. Ngayon nakuha niya na. Para mapasaya ang asawa, nag-book siya sa Alia Casino Resort ng Super Deluxe Presidential Suite. Sobrang saya ni Jessie. Dahil ito ang the best na hotel room ang nakita niya. Wala nang iba. Nung akala niya na maging masaya sila dito, ang mister ay nasa ibaba nakipagkita kay Nick. After ng ilang simpleng pagbati, inabot ni Nick ang isang sober. Di lang mga 5 passports nila ng pamilya. Pati na rin new identities nila. At plane tickets papuntang Vancouver. Ayaw ni Dan masayang ito. Binigyan siya ng $500,000 sa isang itim na bag. Pagbalik niya, naglagay siya ng kutsilyo sa binti at pistol sa bewang, para siguradong walang mali. Ang asawa ay lumapit sa pinto na naka-red dress. Sa ganitong lugar, dapat disente ang pananamit, bago lumabas. Payo ni Danny, dapat alagaan ang baby, at huwag silang umalis sa suite na ito. Di inaasahan. Nung umalis na sila, nagbingi-bingihan silang tatlo sa sinabi ng ama. Pabayaan mo siya, tama. Handa ka na ba? Tara na. Lumabas na sila at hinayaan ang sarili. Dumating ang mga magulang nila sa restaurant, nag-enjoy ng dinner. Ngunit bago magsimula, nagpasya si Dan na sabihin sa misis ang totoo. Gusto mo ba ng pepper? Ayaw ko po ng pepper. Gusto ko lang makausap ang misis ko. Di ako marunong mag-French. Basta maging sosyal lang kaming magsalita. Mamaya na lang po, nagulat ang misis niya. Marunong ka mag-French. Gaano ka kagaling? Di ko alam, matagal na ako di nagsasalita. Maraming lugar na ako napuntahan. Nahirapan ako magsabi sa iyo. Natakot ako malaman mo. Na baka kung malaman mo ang totoo tungkol sa akin, di mo na ako mamahalin. Ikinalulungkot ko na nasangkot ka. Ngunit sumusumpa ko, hindi ko hahayaang saktan ka ng sino man o ang mga bata. Akala mo na inrindihan ni Jessie? Hindi. Napaka-sexy naman iyan. Bakit napakaganda pag makarinig ka ng French? Ang Pranses ay isang melodic na wika. Ayaw ni Jessie kumain ng candlelight dinner. Gusto niyang pumunta sa suite kasama si Dan. At ipakita ang pagmamahal nila sa isa't isa. Pagkatapos ng dinner, bumalik kaagad sila sa suite. Tulog na ang mga bata. Agad na bumalik si Jessie sa silid na balisa at nag-pose. Nagpatugtog ng musika. Nung tumugtog ang musika, isang laser ang nag-reflect sa mukha ni Dan.